Mampanig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nilulutong impeachment kay BP Sara, ang babaw at patawa, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, nakakalungkot po na balita. Sa buong mundo po, tayo po ang bansa na may pinakamaraming binenta. Opo, binenta na gold reserve, no? Yung nakalagak po sa Bangko Sentral na ginto natin. Malaki pong ano yan malaki yan po yung pantiyak natin na para hindi bumagsak yung piso natin kasi nakabatay sa gold reserve yung ating pera eh. Nagbenta po tayo na napakaraming ginto, pinakamarami. Yung sumunod sa atin, wala po sa kalahati nung binenta natin ginto. Grabe po talaga. Ngayon pong 2024, first half ng 2024. Pag-usapan din po natin, ito po, no? Talagang tulong-tulong po yung media dito po sa fake news. Gusto nilang pasamain si BP Sara eh. No, yung habang daw sinasalang yung kaya daw hindi na isalang yung budget ng OBP dahil nagso-swimming lang daw. Sarap buhay daw si BP Sara. Ang tindi, no? Lakwat Sara ang tawag nila. Lakwat Sara? Ano tawag nyo kay Bongbong kung lakwat Sara si Sara Duterte? Ano tawag nyo kay BBM? Okay. Pag may oras pa po, pag-usapan din natin si Chis Escudero, no? Kasi yung rumors po, rumors lang naman eh. Kaso, ganyan din yung tatanggalin sino na nga yung dati, yung pinalitan ni Chis. Nakalimutan. Yun. Ganyan din, di ba? Nagsimula lang sa rumors. Iniisip ko nga, ano ba dahilan kung bakit si Subiri? Ano ba dahilan kung bakit tatanggalin to kung sakasakali? Siyempre, nag-isip tayo, may nasabi ba to? Kasi alam ko yung kay Subiri, yung panahon na ano eh, di ba? Yung sinalang ni Bato anong pangalan nito? Yung Morales, si Morales, di ba? O, yan yung issue ng PDEA leaks. Maraming na-expose dito sa pamilya na to. Ano naman kaya yung nasabi ni Kiss? May naisip lang ako bigla. Sa akin lang naman yun. Pero imposible kasing walang dahilan kaya kapapalitan. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Hindi ko alam kung ano uunahin natin. Unahin na muna natin to si Chis. May bigla lang ako naalala. Siguro ito ang isang contribution dyan, no? Kasi ngayon, huling araw na raw ng investigasyon kay Alice Go. Teka muna, Alice Go ba yung iniimbestigahan? Akala ko Pogo eh. Di ba nagsimula sila Pogo? Natatandaan nyo? Akala natin, kasi 300 plus daw eh. Akala natin sinimulan lang to sa Banban. Putya, patapos na pala. Oh. hindi na naimbestigahan yung ibang Pogo. Nagsalita si Chis Escudero. Nakalkal ko lang sa isip ko. Tapos sinerch ko, nga no, may sinabi pala si Chis Escudero, di ba? Malamang ito yung kung sakasakaling pagtatangkaan siyang tanggalin dahil dito eh. Puro Pilipino kinakasuhan. Escudero hopes Senate probe can unmask real mastermind behind illegal pogos. Bakit kayo titigil kay Alice Go, kay Cassandra Ong? Hindi ko po mapaniwalaan na yan na po ang dalawang mastermind. Si Cassandra kasi Ong na ang mastermind tsaka si Alice Go. Talaga?
Si Chis Escudero nga nagsabi, bakit panay Pilipino lang? Papaano yung mga real mastermind behind illegal pogos? Bakit hindi nyo tuklasin? Hindi, wala po ko ideya. Nakita ko lang. Nakita ko lang. Meron pa palang mga mastermind. Ayon kay Chis Escudero. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nila isalang yung mga mastermind? Doon ka mag-iisip, no? Bakit nga ba hindi isasalang yung mastermind at masaya na sila na tapusin kay Alice Go? Kahit mapakulong niya kung hindi naman niyang mastermind. 'Di ba? Ng mga pogo. 300 si Alice Go ang mastermind. Talaga? Si Kaseong, batang-batang si Kaseong na nagpakulot. Hindi ko maintindihan. Pasensya na po kayo. Tapos ang malupit nun, ititigil na nila. Ititigil na nila yung investigasyon. Pag nagkataon pa yan sa kaso nila na yan, wala nga ako narinig na ugnayan ni Alice Go dun sa sa trafficking, di ba? Pag nagkataon, may pera yan si Alice Go. Makakapag-hire ng mga magagaling na lawyer yan. Pag nagkataon po siya, ang tawa ko lang pag bigla na-dismiss yung kaso na yan. Okay, speaking. Alam po ninyo, unahin na natin yung sa ginto. Ito po, nakita ko lang, syempre, duda tayo, di ba? Kasi kakampi natin yung nag-post si Maluti Keye. Hanapin ko nga to, yung Esquire. Nakita ko po, ito po, mula po sa Esquire magazine. The Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Tayo po ang may pinakamaraming binentang ginto sa buong mundo ngayong 2024. Baka naman badong tayo pinakamarami, hindi po tayo pinakamarami ang ginto. Tiba-tiba po to, ang mahal po ng ginto ngayon. No? Per ounce pala niyan ay 140,000 pesos. Hindi ko alam kung magkano isang bar. Kung magkano yung isang bar niyan. Okay, anyways, ang halaga po. So, no? Tanong nyo po kung ilang tonelada. Ounce lang yung pinag-uusapan natin, Yung ounce, konti lang yun, Hindi po kilo ang binenta natin. Tonelada. Kapit lang po kayo. 25 tons between January to June. Yung July, August, September pa. Hindi pa counted. 25 na tonelada. Tonelada po, 1,000 kilo bawat isang tonelada. Putyang daming ginto niyan. 25 na tonelada. Grabe po yan. Isang barko yata. Isang barko yata yan ng ginto ang binenta. Ang lupit po ng gobyerno natin. Hindi natin nararamdaman kung saan dinadala yung binibenta na yan. Tapos mababalitaan mo, no? Mababalitaan natin dito. Tignan natin yung sumunod na bansa kung ilan po ang binenta. Wala po sa kalangkingan no? Ayan, no? 9.64 tons yung Thailand. Tayo po 25 tons. Tonelada po pinag-uusapan dito. Barko-barkong ginto. Putya, grabe. Matindi po. Wala pong palipaliwanag. Wala nagpapaliwanag sa atin. Wala ring may balak mag-imbestiga. Dito nyo gamitin yung investigative power nyo. Isalang nyo yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit tayo nagbenta ng 25 tons?
Wala po sa kalahati yung pumangalawa eh. Yung pangalawang bansa na nagbenta, 9.64 lang. Putya, grabe po. Kahindik-hindik talaga itong pamahalaan na to. Buong mundo ha. Uzbekistan, pangatlo, 6.22. Yung Mongolia, pang-apat, 1.33 tons lang ang binenta. Tayo po, 25. Kung makikita nyo nga sa graph, overwhelming tayo na panalo tayo sa pinakamaraming binenta eh. Hindi po pinapaliwanag kung bakit po tayo nagbenta ng ginto. Kaya nga po etong mga bagay na to, eto dapat yung mga iniimbestigahan ninyo. Hindi yung wala namang vice president kayo ng vice president. Wala akong ideya kung gaano karami ang 25 tons na yan. Baka isang barko na po yan. Ini-imagine nyo lang yung isang barkong ng ginto. Ganun ang binenta natin. Grabe naman. Nilalang mo yung 1,000 kilos. 25,000 kilos na ginto. Nakakita ka na ba ng ganong karami? Yan nga ang tanong. Asan mapupunta yung pera na yan? 25,000 kilos. Isang truck na 10-wheeler. Puta, imagine niyo. Sa pelikula lang tayo nakakakita ng ganun karaming ginto. $25,000. Talagang ubos-ubos po tayo. Pag nagpatuloy po to, yung naani natin, kasi galing din yan dito sa atin sa local. Ang binili po ng ang binili po ng ating alam niyo po pag may nagbebenta, may kumikita diyan. Hindi natin alam kung saan. Diyos ko, buti may mga nagkakalkal pa na buti may mga private citizen pa na nakakakalkal niyan. Ewan ko kung masasara tong magazine na to, yung Esquire magazine na sinulat ni Paul Jan Kanya 18 hours ago. Imagine niyo. Hindi ko po ma-imagine kung gaano karaming grabe. Sabi ko, putya. Hindi mo akalain, no? Ang dami nating ginto na ganyan. Pag nagpatuloy po yan, ubos po ang ginto ng Pilipinas. Senado at Kongreso, tigilan nyo na yung mga walang kawawaan na nyo. Kung wala namang patutunguhan, kundi idudugtong nyo lang kay Duterte. Imbestigahan nyo po ito. Ayan, dami na nagtatanong. Saan napunta yung pera? Magkano? Magkano yung benta? Sa pelikula lang natin napapanood yung ganyang karaming ginto, 25 tons. Tuni-tunilada na pinag-uusapan. Ganun kahayok tong mga, alam nyo po, para hindi kayo pag-isipan, ipaliwanag nyo po, Mr. President. Aba, ginto na po namin yan bago ka naging presidente. Hindi po yan naipon nung ikaw ay umupo. Yung 25 tons na yan, nakokolekta po yan. Alam nyo po pala, ganito pala yan, no? Nabasa ko lang din dito, na yung mga minahan natin ng ginto, merong porsyento doon na sa ayaw nila at sa gusto, ipagbibili nila sa Bangko Sentral. Kaya po yan po yung naipon ng Bangko Sentral mula noon-noon pa. Grabe, no? Wala akong masabi. Grabe lang eh. Hindi,
Unbelievable. Unbelievable. Ang tanong, sino po ang magtatanong niyan? Sino po sa inyong mga congressman na antatapang na kayang duruin yung mga batang-batang si Kasiong? Sino po sa inyo? Maano ka na lang. Amazing. Amazing talaga. Tapos mababalitaan mo na yung ipampupuno ngayon sa budget, okay lang sana kung dineklara na kaya tayo nagbenta kasi kulang yung budget natin. Hindi po. Yung kakulangan sa budget ngayon, uutangin. Umamin si Kimbo eh. We are deficit spending. Mas malaki ang ginagastos natin kaysa kinikita. Eh yun naman pala, ba't kayo bigay ng ayuda? Thank you very much kay Aurora Albis na nagbigay sa atin ng 23 Hong Kong dollars. Bakit kayo bigay ng ayuda? Talagang dapat sisimutin talaga ang yaman ng Pilipinas nito mga to. Ang lakas mangutang, walang pandemya. Mapapapalo ka na lang sa ulo. Never po ako nakarinig, matagal na ako nakasubaybay sa politika, never po ako nakarinig na may isang presidente. Alam niyo tinatawag natin si Boy Benta? Hindi ko naringgan na nagbenta ng ginto ng Pilipinas eh. Alam niyo po yung mga ginto na yan, dyan po nakabase yung pera natin. Kaya po may halaga yung pera natin kasi may gold reserve tayo na pwedeng sagutin ng pera natin. Kaya po yung pera natin hindi po magiging Mickey Mouse money katulad ng mga pera ng Hapon nung araw na biglang nawalan ng silbi. Kasi imprenta lang na imprenta. Ito po, meron pong katumbas na ginto. Eh pag nawala ng katumbas niyan, hanggang June pa lang po yan. Paano tayo nakatiyak na hindi sila nagbenta ng July, August, September, October, hanggang December? Nakakapangati po, nakakapangilabot. Tapos very busy sila. Akusahan si BP Sara na lakwat Sara. Akusahan si BP Sara na misuse of fund. Karimari-marim. Okay, ito po ang pahayag ni BP Sara. The public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation on the budget. The Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Binsons and Daet, Camarines Norte, and Legazpi, Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OBP condemns fake news and all media releases for clickbaits and profit. Thank you. Alam niyo po, sa totoo lang, ang panira po nila kay BP Sara, fake news lang. Ang panira po nila kay BP Sara, ganda lang ng ginagandahan lang, mga Alamel Santa Maria. Second to the highest. Magmagano. Second to the highest. Tanggalin nyo yung drama. Wala talaga silang kaso kay BP Sara. Alam mo, pinalulutang nila yung impeachment, walang kaso. Impeachment, para masanay na yung Pilipino, nasasampa nila na impeachment, hindi na magwawala.
Pero tignan po natin, no? Sino po yung mga sinasampahan na impeachment? Si Gloria po, sinasampahan po yan ng impeachment taon-taon. Binabasura lang ng Kongreso. Si Erap, nakita na natin, sinampahan na impeachment, may impeachment trial. Si Corona, may impeachment. Tignan po natin, ano po yung mga kinaso sa kanila. No? Ito po, kinaso to. Ayan po ang kinaso kay Erap noong 2001. Siya po ay kinasuhan ng impeachment trial sa kasong, yung charge sa kanya, plunder at perjury. Alam niyo po yung plunder? 50 million pataas ang ninakaw. 50 million pataas yung involved na pera. Perjury, nameke siya ng perma ni Jose Velarde ba? O Jose Pidal? Jose Velarde yata. Meron po talagang ginawa eh. Meron po nagpapatunay, no? Na meron siyang nilustay na malaking pera. Meron po nagpapatunay na nameke siya ng yung ano, di ba? Paano mo nalaman na siya pumirma niyan? Sa harap ko po pumirma ng Jose Velarde. Si Gloria Macapagal, ano po yung kinaso sa kanya? Ito po, nagkonting research tayo . Yung una impeachment complaint ni Oliver Lozano, wala ano na yata to, sumalangit na yata. Yung President Arroyo's admission that the voice in the Ong recording was hers sufficient basis for impeachment her for betrayal of public trust. Ayan po. Yung pong Hello Garci, inamin ni Gloria na siya yung kausap ni Garci. Di ba? Meron pong kinaso eh. Kasi ang pinag-uusapan nila dun, pero hindi nga lang nag-succeed. Pero merong basis yung kaso. Dahil ang pinag-uusapan nila dun, dadagdagan, pinahihiwatig ng usapan, hindi naman direkta, di ba? Pero yung nakapakinig nun, ang pagkakaunawa natin parang dagdag bawas ng boto kasi hindi pa computerized nun. Kaya tinatawagan niya yung Garci doon, yung COMELEC commissioner. May basis eh. May basis yung mga ano eh. Hindi, Jose Pidal si ano yun. Iba po to, yun nga yun niya. Eto, binabasa ko yung ano yung sinasampang kaso eh. Yung COMELEC, yun po yung sinampang kaso. Tapos yan po ay betrayal of public trust. Wala nang tiwala ang tao sa'yo. Dahil nakipagkutsabahan ka sa COMELEC. Yan yung kinakaso sa kanya. Sa impeachment. Na tinabla lang ng Kongreso. O kay Corona. Ano ang kinaso kay Corona? Corona was found guilty of Article 2 of the Articles of Impeachment. So marami pong article of impeachment. Guilty siya ron pertaining to his failure to disclose to the public his statement of assets, liabilities, and net worth. SALN. Kasi kaya SALN lang, kampante po sila na SALN lang, tinigil na ng maraming kinaso kay Corona pero SALN lang, tinigil na nila dahil alam nila matalo na si Corona. Kinakailangan, pag pinag-usapan mo yung impeachment, may isasampa kayong kaso. Kaya po tignan nyo, naririnig nyo yung salitang dito sa Quechua. Yung pamagat, di ba, malfeasance, misfeasance, kung ano man, technical words. Kasi pasok yun sa article of impeachment. O dahil wala silang makitang basis, kinalkal na nila yung COA. Tinanong na nila yung COA. Yung 11 days ba may problema? Walang problema sa 11 days. Ha? Isang taon nilang mahigit na inalagaan yung 11 days, ginastos yung 125.
Ano po sabi ng COA? Walang problema diyan. Eh, yung disallowance mabigat yun. Oh, disallowance, paano mo sasampahan si VP Sara sa disallowance? Una, kabibigay lang ng disallowance. Pwede niyang ayusin, tandaan po ninyo, kaya disallowance yan, kulang ng papeles. Kulang ng papeles, ayusin nyo ng 6 months. 6 months? Hindi mo pwedeng sampahan ng impeachment batay sa hindi pa tapos na, yung COA nga, binibigyan siya ng 6 months eh. Sino kayo para sampahan siya ng reklamo batay dun sa, di ba? Kung sakali man, hindi pa rin po kaso yun. Pinasosoli lang sa'yo. Disallowed ka lang, babayaran mo lang. Wala po talaga silang maisampang kaso. Nagtangka sila tsuwa sa committee nila. Gusto nila imbestigahan, kaya pinatawag yung mga yung mga head ng bawat extension office. Hindi pinatin ni Sara, siya upantin. Eh, sinabihan na sila ni BP Sara, naghanap lang kayo ng ikakaso sa akin. Totoo naman, dahil sa pamagat pa lang. Yun po ang gusto nila ikaso. Pero hindi umubra. Hindi sila nakakuha ng ebidensya. Walang mailabas yung COA. Ito pong mga pinalulutang nila, same lang yan sa 125 eh. Yung 270 something na ginastos ng 7 buwan. Wala pong kaso yan. Kung hanapan nyo ng kaso, yung 1.4 billion na hindi makita, pwede. Yun ang mga pwedeng kaso kasi putya may budget tapos walang maipakita. Kakaso-kaso yan. After ng 2025, maraming babaliktad sa mga congressman. Ano nakita nilang kaso kay BP Sara? Wala pa. Hindi technicality siya, naghahanap lang ng papel. Taga-ano po ako, nag-gobyerno po ako eh. May kulang lang dyan na pirma. Ang sinabi na nga eh. Ano yung kulang? 4 dapat yung pagpapasahan. Oh, kulang lang ng pinasahan. Hawak po nila yung papel. No? Hawak po ng mga congressman. Marami pong matatalinong congressman. O, 'di ba yung isa nga si Gerber, ang pangalan nun. Gerber, 'di ba? Bagong matalino nila. Bakit walang makitang ikakaso? Ang talino na nun. Ang projection nun, best in declamation. Bakit wala silang makitang ikakaso? Wala namang kaso talaga eh. Kahit yung pinakamatalino na nila pinagmamalaki si Gerber na sobrahan sa tiki-tiki. Kaya ganun na nag-iitsura. Bakit wala silang makitang ikakaso? Hindi kasi magnanakaw si BP Sara. Wala rin nilalabag na konstitusyon. Nagkukumahog sila. Ang tali-talino ni Gerber Tiki-Tiki, hindi siya makakakita ng kaso kung meron. Imposible naman. Pero, talo sila lahat ni Manuel. Si Raulo, yung putya, ibang klase yung tao na yun. Nakakita po, 2 dyaryo ngayon ang may laman ng balita na si Manuel ang ano. Ito po ang sinabi ni Manuel. Tandaan nyo po tong wordings na to kasi, teka muna, ano po ba yung, ano po yung mga pwedeng kasuhan? No? Ano-anong mga kaso ang pwede sa impeachment? Ala, sinearch ko yun.
Okay, sino muna yung mga ano? Sino muna yung, naku, 1973 Constitution pa 'to. 1987 Constitution. Okay. Sino po muna yung, nagsasabi, yung mga puwedeng kasuhan ng impeachment? Eto po, the President, members of Supreme Court, members of Constitutional Commissions. Ano po yung Constitutional Commissions? Yan po yung COMELEC, COA, basta yung mga commissioner, Commission on Human Rights, basta lahat ng commission on gano'n. Okay. So, President, Vice President, Supreme Court, Commission, mga commission. So, ano po yung mga pwedeng ikaso sa kanila? Ito po ang mga pwedeng ikaso. Culpable violation of the Constitution. Yan, lumabag ka sa Constitution. Treason, nagtaksil ka. Pwede lang daw yung treason pag may digmaan. Kunwari, gera tayo with China, nagtaksil ka, treason. Kaya hindi nila masampa, bawal po yan sa peacetime. Bribery. Wala po silang masite na nilabag ni tatlo lang boss, COA, COMELEC, CSC. Commission on, Commission on Human Rights. Basta lahat ng commissioner, may commission. Okay. Culpable violation of the Constitution. Wala silang masite na nilalabag ni BP Sara. Treason, walang gera kaya walang treason. Bribery, wala tayong naririnig na sinuhulan ni BP Sara. Di ba? Graft and corruption, wala po sila. Ito po madalas sa mga politiko. Di po kasama? Di kasama ang sige, iyan natin yan. Kung hindi kasamang Commission on Human Rights, isa-search natin. Pero madali naman akong kausapin eh. Okay. Graft and corruption, wala rin po. Diba? Walang graft and corruption eh. Yan pong disallowance, hindi po graft and corruption yan. Kaya nga nanghingi sila ng kopya sa COA eh, hoping na makakakita sila na ninakaw ni BP Sara. Kung nakakita po yan, nasa press na yan. Okay na po. Sige, tatanggapin ko na yan. Hindi po yan ang usapin natin. Okay na yan kung tatlong commissioner lang. And other high crimes. Ano po yung ibang higher crimes? Yan po yung mga rape, yung mga heinous crime, droga, at saka betrayal of public trust. Yan. Ang betrayal of public trust sa lahat po ng kaso na pwedeng isampa, ito po ang pinaka-vague. Ito po ang hirap silang, wala pa pong definisyon. Basta betrayal of public trust. Kaya karamihan po, no, isinasama lang yan. Kasi hindi po malinaw kung paano mo binibetray yung public trust. Ibig sabihin, may ginawa ka. Halimbawa ng betrayal of public trust, yung kinaso nila kay Gloria, impeachment. Pero, hindi rin pumasa. Yung pong tumawag si Gloria, may recording na Hello Garci. Ayun. Ano po yun? Yung impeachable offense. Kasi binitray mo yung public trust. So dahil wala po lahat ng mga binanggit natin, saan po sila naghanap ngayon? Dito po sa betrayal of public trust. Ngayon, inanap ko yung definition ng betrayal of public trust eh. Hirap po silang i-define, no? Wala pa pong ito po, ayon po kay Tolentino, betrayal of public trust as a ground for impeachment for the President, Vice President, members of Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. Ombudsman pa pala, nakalimutan natin.
This is in addition to treason, bribery, graft and corruption, culpable violation of Constitution and had high crimes as grounds for impeachment also present under 1973 Constitution. From the deliberation of the framers, sila-sila po yung gumawa ng Constitution, it appears that the inclusion of betrayal of public trust as a ground for impeachment was introduced to deter argument that no ground for impeachment can be invoked if the acts or omissions are neither punishable nor considered penal offenses. So ito po, may mga nilabag yung matataas na tungkulin pero wala dun sa mga kakaso-kaso. Dinagdag po to. Mahilig kasing magdagdag yung mga 1987 Constitution. Eh. Kaya hindi pa rin po malinaw ito. Sinasabi po na ito ay catch-all phrase to include all acts which are not punishable by statutes as penal offenses. So lahat po ng paglabag na hindi po hindi ka po makukulong, catch-all phrase po. Yung ibig sabihin, dyan nila ipapasok. Pero hindi porket yan yung kaya po, pag yan lang po ang ikakaso nila kay BP Sara, mahina po yan. Kaya karamihan po na nakasuhan, graft and corruption, tapos isa lang po yung betrayal of public trust. Pero sa kaso po ni BP Sara, lahat ng mabibigat, hindi nila mahanapan, walang graft and corruption, walang nilabag na konstitusyon, walang treason. Kaya doon na lang po sa pinaka mahirap unawain sa betrayal of public trust. Pero dapat patutunayan mo rin na may betrayal of public trust. Ano yung ginawa ni BP Sara na na-betray niya yung public trust? O alam niyo po kung ano yung inihahain ngayon o pinalulutang ngayon ni Raul Manuel? Tandaan nyo, sila yung nagpalutang na tanggalin yung confidential fund, di ba? Si Franz Castro. Kaya ito, sinusunod to ni Martin to mga to eh. Mga attack dog niya to eh. May nagrally pa nga eh. Impeach na si BP Sara. Kaya dapat, si BP Sara, dapat bigyan nila ngayon ng kaso si BP Sara kasi gusto nila ipa-impeach eh. 'Di ba nagrally yung katropa nito Leon Manuel? Nagrally sila eh. Okay, ano po yung betrayal daw? O, basahin natin yung sinabi ni Manuel. We waited 17 hours. BP Sara's dodging of budget debate, a clear betrayal of public trust. Hindi. Dahil hindi dumalo sa budget hearing. Betrayal na of public trust. Antindi mo, Manuel. Yan ang definition niya. Kasi naghintay siya ng 17 hours eh. Ayon po yan sa bulletin. Ayon naman dito sa Inquirer. Sara Duterte escaping budget debates, betrayal of public trust. Hindi, no? Hindi lang dumalo. Pero, nagpasabi si BP Sara, di ba? Nagbigay sa sulat kay Adjong. Ang sabi niya, naibigay na namin lahat. Yung aming ikakatwiran, na-present na namin lahat. Kayo na pong bahala. Anong betrayal of public trust doon? Buti kung pinagbantaan kayo na pag hindi nyo pinasayan, tandaan nyo, Vice President ako, future President ako, pag hindi nyo pinasayan, ganun sana, hindi, ipinaubaya sa inyo. Hindi nyo ba naintindihan nyo, kayo na bahala, kung magkano budget nyo, kakasuhan nyo dahil hindi umatin. Pag umatin naman, wala rin naman kayong magawa. Wala naman kayong nagawa. 2 beses umatin eh. Wala rin naman kayong magawa. Pinagpaliban nyo nga eh, di ba? Hindi na umuubra yung ano namin, yung plano namin. Balik tayo sa plan B. Anong sinasabi mo, Manuel, na betrayal of public trust dahil hindi niya maipaliwanag? Nanghihingi, mga ano yung pambata eh.
Yun nga nanghihingi ng baon, papaliwanag pa sa nanay kung bakit kinakailangan niya ng dagdag na baon. Bakit nanghihingi ba ng baon? Ang sinabi ni BP Sara, kung gusto mo yung halimbawa na yan, Nay, pengin baon, bahala ka na kung magkano ibigay mo. Yun. Bakit ka magpapaliwanag? Bahala na nga yun, nanay. O, di ba? Gusto mong pababawin yung ano, di ba? Nay, wala akong baon pengin baon. Magkano anak? Bahala ka na. O, eto. Gusto mong palabnawin yung argumento nyo Hindi naman totoo yung sinasabi mo na hindi nagpaliwanag Nag-present pa nga si BP Sara na eto mga kailangan namin. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi. Ang ibig sabihin, no? Na ipaliwanag sa inyo. Hindi nyo naunawaan. Bakit? Ang gusto nyong ipaliwanag kasi, hindi yung bakit mo kinakailangan ng baon, anak. Ang gusto nyong ipaliwanag, college na yung anak nyo, humihingi ng baon, ang gusto nyo ipaliwanag, anak, alam mo ba nung first year high school ka, nung grade 7 ka, humingi ka rin ng baon nun. Pero hindi mo sinabi sa amin kung saan mo dinala. Grade 7 pa yung gusto nyong alamin Nanghihingi ng baon ngayon, college. Gusto niyo ipaliwanag niya kung bakit kung bakit sobra-sobra yung binigay mong baon nung grade 7? Gusto niyo ng mga ganyang logican, di ba? Yun ang ginawa ninyo nung humarap si BP Sara. Gusto niyo siyang tanungin, hindi ng budget niya ngayon. Gusto niyang tanungin ng budget niya several years ago. Hindi yung budget for 2025. Hindi yung budget na hinihingi niya ngayon. Kung hindi yung budget niya noong 2022. Pero wala kayong balak itanungin yung nagbigay sa kanya ng budget. Pinagpipilitan nyo na dapat hindi ka nang hingi. Binigyan ako Dapat ang tinanong nyo, bakit ka nagbigay, BBM? Hindi nyo pwedeng gawin yun kasi magkakampi kayo Di ba? Ang kalaban nyo si BP Sara. Ganun din naman yan. Kung sakasakali na pabagsak nyo yung Duterte, aawayin nyo rin naman si BBM. Kaya lang naman kayo na magkakakampi ngayon nila Risa Ontiveros. Alam niyo yung samahan na yan? Samahan niya na meron kang armor sa likod dapat. Dahil saksakan sa likod yan Hindi nyo kami mabubola. Gusto nyo impeach si BP Sara, wala kayong mahanap na impeachable offense. Ang impeachable offense nyo, kasi hindi dumalo yan nung budget hearing. Utot nyo. Kahit sinong tao, kahit sinong senador, kahit siguro si Risa Ontiveros. Nakakahiya. Impeach nyo yung Pangulo ng President, Vice President ng Pilipinas dahil ang kaso nyo ay ay hindi dumalo ng budget hearing. Pero may sulat sa inyo. Parang sa logic mo, na meron ba naman ng hingi ng baon na ayaw ipaliwanag? Meron. Pag yung nagsabi na, Nay, pengin na lang baon, magkano anak? Bahala ka na. Bahala pala ako Kasya na ba sa itong 100? Okay na yan Sabi ko, bahala ka Yun. Gusto nyo lang kasing gawin, takamin si BP Sara, eto budget na hinihingi mo, no? Pero hindi namin sa ito bibigay. Pambata kasi yung gusto nyo Wala naman talagang papel dun si BP Sara Nagdidebate lang, kayo lang. Kasi para sa inyo yan, plenary, bawal nga magsalita si BP Sara sa plenary debate
Pinadadalo nyo lang para pag hindi nyo naintindihan, tatanungin nyo. Hingi kayo ng 1 second break, recess, 1 second recess, 1 minute recess. Tatanungin nyo. Sabi na nga ni BP Sara, kahit magkano ibigay nyo sa amin, tatanggapin na namin. Bahala na kami riyan. Hindi nyo ba naiintindihan nyo? Dahil dyan, kakasuhan ka namin. Utot nyo. 1,000 na tayo. Maraming salamat po sa mga nagano. 1 minute suspension. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po